Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak atang with evidence. So tukoy na ng mga netizen kung bakit nag-resign si Zaldico bilang chairman ng Appropriation Committee. Natukoy na talaga ng mga netizen kasi sa mga pinasabog ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, yung mga blankong BICAM report, sabi ng ilang netizen. Or si Senator Amy Marcos, si Senator Grace po, kailan ba siya magre-resign? Kailan ba siya mahiya? Kailan hindi ba niya nirespeto ang kanyang mga magulang na galit sa mga magnanakaw? Galit sa mga bodolero at bodolera? Naku po, sabi ng mga netizen, kaya pala pinaresign na tinanggal si Zaldico, alam na pala nila ni PRRD at Congressman Ungab ang mga pangyayaring ito. 'Di ba? If you still remember, si Congressman Ungab, nag-speech siya sa Kongreso at nagtanong kung kailan i-release ang photocopy ng BICAM report. For 15 years, hindi pa siya for 15 years ngayon lang siya hindi nakareceive ng kopya. Kaya pala, agad-agad chinupi, tinanggal, at nag-resign si Zaldico. Ang rason, health concern. Health concern nga ba? O itong BICAM report na pinasabog ni PRRD at Congressman Ungab. Nako mga kabibig, heto may mga video akong nakalap kung saan talagang niratratan sina BBM at ang tawag ito, si Zaldico, si Grace po. At ito si Shelo Magno, nagtanong kung illegal nga ba ang 2025 budget. Ito na nauungkat ukol dito sa 2025 budget. Sinasabi po ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab na maraming kulang-kulang na datos dito sa bicameral report ng 2025 GAA. Sinagot naman to ni Executive Secretary Bersamin na hindi maaaring pumirma ang Pangulo sa kulang-kulang na dokumento. Pero very interesting po yung tanong na ito, no? Kasi dalawang dokumento po yung pinag-uusapan natin kasi meron tayong mga ibang kababayan na kinukumpara at tinitingnan yung GAA na nasa DBM website at sinasabi nila na may datos naman. So nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Hindi po natin ito ma-verify dahil dalawang dokumento yung pinag-uusapan dito. Yung isa ay yung GAA na nasa website ng DBM at yung isa pong sinasabi nila, Congressman Ungab, ay yung bicameral committee report. Alam niyo po, sa bicameral committee report, dito supposedly nire-reconcile yung pagkakaiba ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senate. Pag lumabas po yan sa bicameral committee, dapat kompleto yung dokumento dahil yaan ang ipapasa bilang batas. Ngayon, kung totoo itong sinasabi ni Congressman Ungab na kulang-kulang ang datos at impormasyon na lumabas dito sa bicameral committee, ay hindi po yan maaaring maging batas. At hindi yan maaaring pirmahan ni Pangulong Marcos. Kung totoo pong kulang-kulang yung datos, ay sino ang nagpuna at nag-fill up ng mga kulang-kulang na datos? Kaya nga yan ang tanong ng mga netizen. Sino ang nag-fill up sa mga kulang-kulang na datos para makarating kay Pangulong Bongbong Marcos at pirmahan niya? 'Di ba? At yung mga in-upload ni Congressman Ungab na mga dokumento, nandun yung mga kongresistang nagpirma at mga senador nagpirma. Yan ang malaking tanong na dapat imbestigahan kung sino ang nag-fill up na mga malalaking perang blanco-blanco doon. Dapat talaga maipatawag itong si Zaldico at Grace po. Dapat magkaroon ng hearing kasi ginagago nila ang sambayanang Pilipino. Nagpasa sila ng bill, BICAM report, tapos kulang-kulang may mga blank space. Ano to? Gaguhan lang? Hindi po natin masagot, ma-verify kung sino yung tama dahil hina-highlight po nito muli yung problema natin sa bicameral, kung gaano siya ka-opaque, walang accountability, hindi transparent. Dahil hindi naman po natin nakikita kung ano nga ba yung report ng bicameral committee, hindi po yan pinapakita sa publiko. Hindi po natin nakikita yung minutes, hindi natin nakikita yung deliberation, hindi natin nakikita kung sino ba sa mga congressman at senador ang nagdagdag, nag-insert na mga kung ano-ano dyan sa bicameral committee. Kaya kung totoo itong sinasabi ni Congressman Ungab ay maaaring hindi nga valid ang pinirmahan ni Pangulong Marcos dahil kung kulang-kulang yung bicameral committee, hindi nga pwedeng magpasa
yung Senado at Kongreso ng kulang-kulang na batas at hindi maaaring pumirma ang Pangulo ng kulang-kulang na batas. So sino ang nag-fill up ng mga blankong ito kung totoo yung sinasabi ni Congressman Ungab? Ngayon, para sa ating mga mamamayang Pilipino, ang pinakamaganda dito ay hamunin natin itong mga congressman at senador natin na kung totoo at nakita nila doon sa bicameral report na kulang-kulang nga itong na-produce na dokumento ng bicameral report. Ang maganda po talaga dyan ay dalhin nila ito sa Supreme Court para once and for all ay makapag-decide na ang Supreme Court ng kung ano nga ba ang scope ng power at mandate ng bicameral committee at sana nga ay mas maging transparent at accountable sila. Tama. Alam niyo po, hindi rin lang naman ngayong panahon ni Pangulong Marcos ganyan ang bicameral committee, no? Matagal na pong ganyan ang pag-ooperate ng BICAM. May mga insertion, may nawawala, may nadadagdag. Hindi lang po sa budget kung hindi sa batas na dumaraan sa mga bicameral committee conference. Kaya once and for all, ang hamon ko po kay Congressman Ungab ay mag-file na ng kaso sa Supreme Court tungkol sa incomplete at lack of transparency ng BICAM report. Naku. Kakasakaya si Congressman Ungab na pupunta sa Supreme Court para mag-file lang kaso. Naku, kailangan talaga ito, kabibig, kasi pera ng taong bayan to. Okay. Professor Shelo Magno, sinabi niyo po na you will question this budget before the SC po. Go ahead na po. The Filipino people is waiting for you. Buti pa itong si Kakamping Shelo Magno ay hindi binabanatan si Duterte. Kung hindi, nagtatanong lang at kino-confirm kung totoo ba talaga itong mga blankong ito. Hala, we are preparing our documents na, sabi ng Professor Shelo Magno, na kung saan sila ay mag-file lang kaso sa Supreme Court. Tapos ang sagot sa interview ni BBM is regarding sa GAA na available sa DBM. Lol, ang idiot lang. And then here's Bersamin na protecting his master again na wala naman siyang magsalita. The issue, sana dalhin kaagad nila ni Congressman Ungab sa Supreme Court. O sana nga, no? Para para klaro at hindi tayo ginagawang ginagawang tanga ng mga taong ito, 'di ba? O ito ha, if you still remember Amy Marcos, ito ang sinasabi niya kung bakit hindi siya nagpirma sa BICAM report. Bigyan nating time si Amy Marcos para magsalita. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Yung mga blanko. Hindi mo na pass a law with blank. It has to be complete. That is not allowed. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. My God, I hate drugs. Sa inyong palagay, mga kapatid, sino nga ba ang nagsisinungaling? Sino ang naging biktima sa issue na ito, mga kabibig? My God, I hate drugs. If you still remember that one ni Pangulong Duterte, di ba? Yan ang pinaka-famous line niya, my God, I hate drugs. Anong nangyari? So ito mga kabibig, noon tayo ng isang video. Okay, ito na. O, nasaan ang mga BBM supporters, mga loyalists at mga anti-Duterte dyan? Bakit wala kayong sagot about dito? Tama. Wala pang binababang script sa inyo? Kuda kayo ng kuda sa confidential funds ng Vice Presidente, Correct. pero ito wala lang sa inyo? Wala pang sinasabi ang COA, may judgment na kayo? Tama. Pero dito, lantarang pangungurakot, wala lang sa inyo? Pinagtataka ko lang, paano ginawa ito ng mga mambabatas na May ebidensya May hawak na ebidensya si Pangulong Duterte at si Congressman Ungab. Yung confidential funds ni Bibi Sara, may ebidensya ba?
Ang COA hindi pa nga nagsasalita. Sinabi ng COA na si VP Sara, ang OVP, ang DepEd, okay ang kanang clearance. Pero ito may ebidensya, malaking problema to eh. Hawak ni Congressman Ungab ang mga ebidensya at Pangulong Duterte. Nako, kaya sabi ni Shelo Magno na magkakaso sila, they're preparing documents. I'm sure Congressman Ungab will also sue sa kung sino man mga nagpirma dito, baka makulong sila. Kapasa pa ito sa Senado. At ang malala, pinirmahan ng presidente kahit blanco. 125 million confidential funds ng Vice Presidente versus 6.3 trillion pesos for 2025 budget. Hoy, mga buang-buang, asa man ang inyong mga utok na sangit. Mga kababayan, anong say nyo dito? Pinabalahura mismo ang tax natin ng sarili nating gobyerno. Mga mambabata, senador at executive nagsasabuatan. Kayo mismo na mga involved dito, pwede na ba namin kayong tawaging kawatan kung hindi nyo ito mapanindigan? Correct. Ano pa kayang ahensya ng gobyerno ang hindi kasali sa sabuatang nakawan? Tama mga kabibig, kaya nga kailangan talaga kung kailangan makasagot sina Zaldico at Grace po kasi sila yung head ng ng for the BICAM report. Nako, nakakahiya naman ito. At first time lang talaga na napag-usapan ang BICAM report, itong budget sa Pilipinas, na marami ang nakikialam, marami ang gustong may alam. It's because pera natin to. Noong mga previous na mga administration, parang ang mga tao ay hindi sure kung makialam or hindi sila nakikiasyoso ngayon. Pero ngayon, grabe mga kabibig, no? Every detalye ng BICAM report na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Nagaa, kailangan alam ng tao kung sino ang may zero budget, kung sino ang kinatasan ng budget, at kung para saan itong mga kinaltas na budget na ito. Lalo na yung AKAP, nako. Sabi nga ni Amy Marcos na hindi ako pumirma kasi para lang talagang ma-insert yung AKAP, merong mga kinaltasan. Kumusta na ngayon? Sino na ngayon ang mga magnanakaw? Sino yung mga kasabwat, mga kapipig? So yun lang po ang ating latest libak-libak for today. Grabe ang reaction ng mga netizen. Grabe, as in, hindi na maniniwala si Inday Sara kay BBM. Pag magkukumari lang yan, sinasabi mo na budol na kami. Marcos most corrupt of all the times. Bahala na ang Diyos sa'yo, BBM. Akala mo naman ay me. Ang bobo ng mga tao. No Marcos again, never again. Ang mga kapatid, mambobodol. Huwag na tayo sa pabudol-budol ng pamilya. Diyos na ang may alam sa iyo, ang karma must serve din soon. Nabudol kami, until now, binobodol nyo pa rin kami sa budget, mga magnanakaw. Ipaliwanag nyo po, Mr. President, kung bakit kayo ang nag-react sa GAA at BICAM report. Dapat sana ang mag-react dyan at mag-explain si Zaldico at si Grace po. Nasaan po sila? Nagtatago na ba? Hala ka. Budol manggagamit. Dapat talagang kasuhan itong mga politikong ito. Dapat makulong. Yun mga kabibig, yun ang grabe yung init ng mga tao ngayon, no, tungkol sa BICAM report. Ay, yung iba naman, parang okay lang sa kanila. Bahala daw ang gobyerno, pero dapat tayo makialam. Kasi taxes natin ito na parang ginagawa tayong tanga ng gobyerno, no. Si BBM naman, kung ano-ano mga sinasabi, no, alert naman si BBM, hindi niya sinagot talaga ang patutsada ni Pangulong Duterte. Iba ang kanyang style sa pagsagot. Ginawa niya ang sinungaling si Pangulong Duterte. Ngayon, sino ba ang sinungaling? Si Amy Marcos nagsabi na hindi ako sinan ang BICAM kasi may mga kulang-kulang na mga dokumento. Kung gusto Ungab na presenta ng mga documents na nandun talaga ang mga pirma ng mga senador, yung pumirma ng mga senador at yung ibang kongresista. Sana magsalita din si Bongo, sino pa bang magsalita? Si Senator Bato de la Rosa, kasi nandun sila sila yung hindi pumirma. Sana magsalita din sila kung bakit hindi sila pumirma para maging ang tawag dito ba, maging ebidensya sila. Solid evidence sila nga, oo, tama yung presenta ni Duterte, tama yung presenta ni Congressman Ungab na may mga blanco talaga. Kung si Amy Marcos lang, si Amy Marcos kasi itong mga sinasabi niya, previous interviews na to so pwede itong magamit na
na in addition, sinabi ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, sana may mga ilang senador pa ang magsasalita ngayon na oo, totoo, na may mga blanco talaga sa BICAM report. Yun lang po mga kabibig ang ating Leslie Bacleva for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.